let's continue our discussion on the cash delivery claims of former Marines. We now have with us NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen, at sa milyon-milyong na tumatangkilik na yung programa. Good morning po. Salamat po. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. Yung sa interview. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it, 12 hindi pirma. Hindi po nagpirma. So 6 lang. Sa 18, 6 lang ang pumirma ng affidavit nila, parang ganun? Opo, kasi ang naririnig ko, ang sabi sa akin ng mga INT po natin, nung pipirmahan na nung iba, nung 12, si Attorney Balicod, the lawyer who represented them, objected because he wants to review the statements. Okay. Pero yung the statements na binasa na when they're about to sign, yung 6, nakapag-sign na. Kasi ang nangyari po dyan, they were interviewed separately, iba-ibang table yan. So we advised them na dapat marami sana yung lawyer. Kasi po, if they want to be represented by lawyer, dapat mag-avail sila ng iba pang lawyers. But Attorney Balicod, sabi niya, kaya niya na i-represent yung 18. So that's what we did. And the entire proceedings, Ma'am Karen, I have to mention it on the onset na yun pong interview nila is fully recorded with their consent. So ibig sabihin po, naka-record naman po yan for the purposes po ng documentation, and eventually, alam na po natin, meron laging he said, she said na nangyayari. So pagka po tiningnan yung records nung interview, nandoon po, and that was reflected, reduced into writing, na yun po dapat yung pipirmahan nila na salaysay po nila na binigay. Okay. Now, may value ba ang testimonya o aligasyon na hindi pinirmahan ng isang testigo? Halimbawa, yung right now, yung 12 na hindi pumirma, would you consider, how would you weigh that testimony if they did not sign it? Well, sabi ko nga po kanina, may recording, so that is a voluntary statement. Wala namang pumpilitan at takutan na nangyari. So once it's presented to any agency like sa Office of the Prosecutor, sa Korte, I think it's the court who will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Siyempre po kung pinirma na, mas matibay na po yun kasi nakalagay doon, voluntaryo na sinalaysay, sumagot sa mga katanungan at binigay sa kanila kung ano yung dapat nilang mga karapatan sa panahon ng pagtatanong po sa kanila. At pinirmahan. Pinirmahan po. So yung mga pinirmahan po, yun, medyo mas mataas na po. Yung pag sinabi mo yung weight of evidence, mas mataas na po yung may pirma dahil voluntary. Kasi ang magiging tanong pa naman po sa korte niyan or sa office ng prosecutor, pag tinanong, pinilit ka ba rito, pinirmahan ka, ano bang circumstances surrounding dito? Kaya naman po, naririnig ko sa social media, sa mga ibang interview nila, Attorney Balicod, meron silang mga paliwanag na sinasabi, yun po, ang mag-a-assess na po nun, kung saan po namin ipipresenta yung naging findings po ng National Bureau of Investigation. Okay, so just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are, tama ito, no? They are, sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's Attorney Balicod. They are not under custody. In fact, yes, opo, magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga na-interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. And when we check kung kanino yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Si Mike, is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina sa kanya. Hindi ko. Kasi ang claim lang niya is transportation. Well, meron po kaming report. We just have yet to validate kung kanino talaga naka-register po yung bahay. Ano po? Oo. Pero do you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain kung kanino po yung bahay na yon. Okay. Pero nagsabi po doon sa isa sa mga Marines po yon na sinabi na doon sila at sila kasama noong January pa po. Now, does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if, let's say, they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that political sector? Does that affect the credibility or the truth of the allegations? Kasi syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. I mean, alam niyo naman ang kwento ng testigo sa Pilipinas. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil, alam mo yun, ganun, ano po? Yeah, regardless of the issue, ha. I mean, in my 32 years as a journalist, ang testigo sa Pilipinas, lumalakas ang loob. Kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay, protektado siya. It's practical.
Well, Does tama it naman po yun. matter? Kahit po sa fold ng government, meron nga tinatawag na witness protection program eh. Yun po yung legal na pamamaraan. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila pong credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, ba kailan pa ba to? Kailan kayo magkakasama? Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, pinapatawag ka agad. Hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso eh. Pag nagkaso ka, ikaw muna yung unang tinatanong, ano ba yung reklamo mo? At tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun Yeah, po yung yeah. dapat tintandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Pinabanggit na limbawa si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa aming pag-i-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron po mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwede kaso, i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya ng tira. Meron mga nakawan, mga magnanakaw sila nito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino, but we are duty bound as a Filipino under the law, under the Constitution, under the Revised Penal Code or under the Anti-Graft and Corrupt Practices Law, na kung tayo magsuplong, magkaso sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito sa National Bureau of Investigation, kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Dinala po Okay. Now, let's speak, let's be specific. Maganda yung sinabi nyo kanina eh. So, sa mga nabasa po ninyo na testimonya, no, yung allegedly pagbibigay ng pera, pagde-deliver thrice a week, allegedly sa mga bahay ni former Speaker Romualdez, not one of them said in the testimony, they gave it directly to the speaker. But did they name a specific person that could have been an aide, for example? May tao bang binanggit sa testimonya na tumanggap? Yes, meron po. May mga nabanggit yung sila Mark, sila Justin, nasabi sila yung pumasok, sila yung nagdala. Oo. But may family names ba ang mga to? I mean, is there, at one point, ito yung tanong ko, so they named a Mark, a Justin. Sino ang magpapatunay na may kaugnayan yun sa speaker? Papatawag nyo ba? Papatawag nyo ba yung Mark at Justin or how does this work? Tama po. Pagkatapos po naming ma-validate kung ang kanilang testimonya o pagtuturo sa mga tao ay talaga namang meron pong basihan, may ebidensya, papatawag po natin. Katunayan po, ma'am, yung pinangalanan po nila na air taxi, kagaya po nun, we sent as a Puina Ducis Tecum. Nagpadala na kasagutan sa amin that never in their logbook or in their log na nagkasama sa flight si Sergeant Sergeant Bolte at saka Sergeant Tube at saka si Saldico. Ebidensya po yun. But then why would they admit? I mean, yan din ang tanong ko. If you were a company like Air Taxi, I mean, why would you admit to something like that too? On record po yan, ma'am. Kasi po, may protocol po ang Civil Aeronautics Board at ang Manila International Airport Authority. If you recall, ma'am, I worked in the Manila International Airport Authority before as General Manager. Wala pong tumitake off lumalanding kahit chopper lang dyan na wala pong mga pangalan ng pasahero. Lahat po yan inilalag po. And other than that, meron din po kami mga binanggit nilang lugar na pinuntahan nila ng mga private villages. We also issue sa Puina Ducis Tecum kung meron mga ganitong pangyayari. It was not confirmed. Wala pong ganun na sinasabi. So, mas marami pong doubts. That's why sinabi ko po kanina, hindi ko po papayagan yung ahensya na gagamitin ng mga nagrereklamo na kami ang maghanap ng ebidensya na ganyan. Kasi kami naman po yung hahabulin. Kami naman ang mananagot. Pero hindi ba trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya? I mean, I'm curious. It's like the FBI, right? The FBI is proactive in looking for evidence once they feel that a certain individual is committing a crime. Yes, Right? ma'am. We've seen it in so many documentaries. Hindi niyo ba trabaho yun? Yes, ma'am. Trabaho po. Kaya nga po nag-issue kami ng sa Pina. Pero ang sinasabi ko po rito, taliwas sa sinasabi po nila Attorney Balicod at na former Congressman Mike Defensor na dapat ipatawag namin kaagad yung mga tao na binabanggit. But in order to reach point 10, we
must start from point one. Sila po yung nagreklamo, sino po yung una nating tatanungin? Pinangungunahan na po nila yung ebidensya, pinanunuhan na nila yung ahensya. Kaya nagkakaroon po tuloy na pag-iisip yung mga tao, nagkakaroon na ng mga konklusyon na ganito yung nangyari nang hindi pa po tapos ang investigasyon. Okay, Kaya sir, yung anim na ex-Marines, sabi niyo yung anim na ex-Marines, they signed an affidavit. So their testimony has more weight. Just generally to, no, yung anim na ex-Marines, ano ang naging center ng affidavits nila? Kasi tatlo binanggit ni Mike Defensor, di ba? May Luistro, na nabigyan ng pera, may Trillanes, nabigyan ng allegedly ng pera, at itong mga Martin Romualdez, etc., etc., of the flood control. So, yung anim na pumirma, ano po yun? Ano yung center ng affidavit? Alam niyo po, ang tinanong namin sa kanila kung ano yung mga partisipasyon po nila, isa-isa doon. So doon po sa anim, sa totoo, I'll be very honest with you, Ma'am Karen, pinafinalize po namin yung buong report. Kabuuan na po nung 18 po. So isa-separate po namin, ito yung pumirma, ito yung hindi pumirma, at kung ano yung participation. Ang ginawa po kasi namin yan. Yung affidavit consists of 36 pages, kasama ng annexes. Yung joint affidavit po nila ng February 23, hiniwalay po namin. At tinanong namin, ano yung participation mo dito? Saan ka rito? So ano yung recollection mo? So doon po, nang lumalabas po talaga, based po doon sa joint affidavit at sa mga personal salaysay nila, wala pong personal encounter doon sa mga inaakusahan nila. Except that lagi nga nila binabanggit, parang may conduit, may dinadaanan po na ganito. At sinasabi nila, ito, bahay ni ganito, bahay ni ganyan. Pero never the time that it was established na nung dumating doon, nandoon yung mga taong pinaparatangan po nila. Ganun po yung nangyayari dito. Ngayon, siyempre sinasabi po nila, bakit yata parang inaangguluhan pa? Narinig ko po mismo kay Atty. Balicod na sinasabi destabilizer sila. Wala naman po kaming sinabi na destabilizer sila. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Yun daw ay report from the higher ups na siya ay tutukoyin ng stabilizer. Pero hindi po maaalis. Kayo na nga po nagsabi, trabaho ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa kabuuan. Tinitingnan po namin kailan kayo nagkasama-sama. Lumalabas, January pa lang, magkakasama na po sila. Yun po yung isang sabi nila. Lumabas sila February 23. Kailan sila nagtrabaho talaga. At out of 103, bakit 18 lumabas? Plus 1 si Gutesa, na ngayon sinasabi nila tinakot si Gutesa, binawi yung testimonya. Napakahirap po nung gano'n na sitwasyon eh. Ang sa amin, we are making a balance based on what we have na prinisinta po nila. And we go beyond that also by exercising our power of issuing subpoena. Subpoena to the person, subpoena to the documents. Gano'n naman po yung ginagawa namin dito. Ako lang, But Director Matibag, how do you then assure the how do you assure the public, for example, that you personally and the NBI will be uncompromised given you were appointed under this administration? I mean, wag na tayo maglokohan, Pilipinas ito, right? I mean, you were appointed as NBI director under this government. I mean, you're only human. How could you assure the public? Ang hirap maging parang justice yan eh. The minute na appoint ka, you have to really take your office seriously to the point that you serve the Filipino people. But in the end, people will start to feel, what do you expect with this case from the NBI and appoint siya under this administration? Some people might think you're protecting, right? So how do you balance that? How do you then prove that you are absolutely impartial, that you want the truth, that you want justice to be served? Ma'am, ang sagot lang po dyan is that the Bureau has been transparent from day one dito sa 18 na to. We are very, very transparent. Hindi po natin maalis sa tao yung mag-isip ng kahit ano po. Sigurado, ako naman po, dinaranas ko yan every day. May naniniwala, may hindi naniniwala. But at the end of the day, we must be faithful to the mandate. Ako naman po, ang request ko lang palagi, judge me on my performance. Nanggaling na po ako, iba-ibang administrasyon naman po yung pinaglingkuran ko eh. Naglingkod po kay Pangulong former President Gloria Macapagal-Arroyo, kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon po, sa administrasyon na to. So sa akin po, ang may always offer to the public is look at my performance, yung mga dati kong ginawang trabaho at kung ano ang trabaho gagawin ko. Siguro po pag alis ko sa NBI, doon din nila marirealize that I was fair. Sapagkat sa akin lang pong gagawin ngayon habang nandito ako, I will be very, very transparent at kung ano po yung batas at procedure na dapat gawin, yun ang gagawin. Dito po sa 18 Marines, yun po yung sinusunod ko. Wag naman po sanang baluktutin na pag may nagkaso, kailangan puntahan natin kaagad. Hindi naman po yun yung practice natin eh. Kahit sa ordinaryo investigador ng barangay, pag may nagreklamo na kapitbahay mo, yung kapitbahay mo muna ang tinatanong bago ka puntahan at tanungin ano po. Patunayan muna yung po mga claims po ninyo. I think, well, one thing is universally clear. The burden is on the accuser.
That's one thing universally clear. So what happens next, Director Matibag, last words, anong mangyayari? Nagpunta na po si Mike Defensor. Yung 18 nagpunta na po sa inyo. Pero 6 pa lang ang pumirma ng affidavit. What's next? I-clear lang po natin, ano, pumunta nga po rito si former Congressman Mike Defensor kasama yung kanyang abogado, ano po, pero hindi naman po sila nag-submit sa investigation. In fact, yung amin pong subpoena power, binaliwala nila. Meron pa nga kumalat na video na hindi na lang namin po pinagtuunan ng pansin. Binidyo na biniberate ni Attorney Topacio, yung isa sa aming ahenteng nagtatanong at ayaw magpa-interview. Doon nga po ako nagtataka si Attorney You Topacio. should release that video. I Nilabas po think sila. Nilabas sila po nilabas, nagtabas. oo. Actually, it violates the data privacy po. Nagtataka nga po kay Atty. Topacio, malaking tao siya pero bakit maliit ang pangunawa niya sa mga ganyang bagay? Yun po yung nakapagtaka. Tapos nandito na sila, sabi ni Mike Defensor, ba't pati asawa ko pinatawag? Eh hindi po kami ang naglagay sa sitwasyon na yun sa asawa niya. Pinagamit niya yung sasakyan doon sa 18 marine nakarehistro sa pangalan ng asawa niya. Kailangan naming tanungin because we want to know the circumstances surrounding that. We have to clear them kung ano talaga yung nangyari. So doon sa 18, I appreciate nung unang pumunta, hindi po ayaw pag-usapan yung joint affidavit nila. Nung bumalik, pinag-usapan na. Hindi nga lang po pinirmahan. They have their own reasons. May mga report na po pumapasok sa amin. Siguro, kaya ayaw pirmahan nung iba na gusto na rin, iba gusto pumirma, gusto na rin nilang matapos kung saan talaga papunta yung investigation. Tatapusin po namin ito. We will submit to the public kung ano yung findings ng NBI at kung ano po yung mga dapat pa mga susunod na hakbang gagawin po namin, Ma'am Karen. And we will report it to the public. Sa tulong po ninyo, ipapaalam po namin. Wala po kaming itatago dito. At lagi ko po sinasabi, we are not protecting anybody. The NBI is for the people po. Marami pong nagreklamo dito. Doon pa lang po sa cyber cases namin, we have 25 cyber cases every day in the average po. Yeah. At makita nyo na po, Ma'am Karen, I think the public will see. Doon na po sa tinatanong nyo, paano masabing fair kami. Hindi lang po itong 18 Marines ang kasong hinaharap namin. In my 1 month po dito, pag tingnan nyo naman po yung performance, napakarami po naming apprehensions na mga illegal po na gawain. Pati mula po sa tumakas, mula po sa terrorism, mga peke po na goods, drugs, human trafficking, sexual abuse sa mga bata. In 30 days, may 30 days po, yan po yung naging performance na po ng Bureau. So wala po kami itatago sa inyo. Pumunta po kayo sa amin and we will treat you the same way that we will treat anyone na pumupunta tumingi po ng tulong sa NBI po.